ayan, welcome back po sa aking YouTube channel. So ayan, for today's video ay bibigyan ko naman kayo ng mga ilang dahilan kung bakit kayo aayawan ng inyong mga amo. So ang video na ito guys ay gusto ko lang i-share, lalo na sa mga baguhan pa lang or mag-abroad dito sa Middle East. Unang-una, hindi maayos na pagtatrabaho. So ayan, gusto kong i-share sa inyo lahat ng aking mga nagiging experience bilang kadama or kasambahay dito sa Middle East. Bakit ka aayawan ng iyong amo? Dahil sa hindi maayos na pagtatrabaho. So, syempre, kahit sinong amo naman guys, di ba? Kahit pag hindi maayos ang iyong pagtatrabaho or hindi ka malinis, ay talagang aayawan ka ng iyong amo. O yung iba, hindi ka man ayawan, lagi kang mapapagalitan. So, anong gusto mo? Ayawan ka na yung amo, lagi kang napapagalitan, lagi kang sinisigawan, lagi ka na lang sinisita ni amo. So, hindi maganda yung ganun. Kaya ayan, sa mga baguhan pa lang, hanggat kaya natin magtrabaho ng ayos, ay trabahuhin natin ng maayos ang ating mga responsibilidad sa kanila. Lalo-lalo na yung mga trabaho binibigay sa atin, ay ayusin natin ang trabaho. Kung binigyan ka ng tokang trabaho ni amo, tandaan mo yon unang beses pa lang, at dahil yun din naman yung ating tatrabahuhin araw-araw. Huwag natin kalilimutan yung kanilang mga bilin. Dahil once na hindi natin nakagawa ng maayos yung ating mga trabaho or meron tayong nalimutan gawin, syempre mapapagalitan talaga tayo ng ating mga amo. Punta tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho. So ayan, padalawa kung bakit tayo aayawan ng ating mga amo. Attitude. So, sa ating attitude guys. So, ayan, merong mga amo dito na talagang kahit maayos kang magtrabaho, basta hindi nila gusto yung iyong attitude, talagang aayawan ka nila. Merong mga amo na kapag ayaw talaga nila sa'yo, kahit maayos kang magtrabaho, kapag hindi nila gusto ang iyong attitude, isosoli ka nila sa inyong agency. Pag abroad natin, dala-dala natin dito ang pakikisama. So, ayan, dapat meron tayong pakikisama. Lalo na, hindi natin sila kalahi. Yung ilan sa atin ay merong may mga attitudes na talaga, lalo na yung mga ex-abroad. So, ayan, meron tayong mga attitude. Or doon naman sa mga first-timer, gusto kong i-share sa inyo, ayusin natin yung pakikisama natin sa kanila. Yung pananagot natin sa kanila ng maayos na paraan, or pagsunod natin sa kanila ng kanilang maayos sa kanilang mga utos. Huwag tayong dabog-dabog pag tayo kumikilos, or kahit na tayo ay pagod na, kapag inutusan tayo, sundin lang natin palagi sila. So, dahil karamihan sa mga amo dito guys, talagang kahit kaya na nilang gawin, kahit na mismong nasa harapan na nila, tatawagin ka pa nila, kahit nasa third floor or second floor ka pa, tatawagin ka nila para ipaabot lang yung kanilang gustong ipaabot. Or ibigay lang sa kanila yung gusto nila. Kahit may ginagawa ka, tatawagin ka nila. Kahit kayang-kaya na nila, kunin or gawin yung mga inuutos nila, as in talaga idudulot mo sa kanilang lahat. Idudulot mo sa inyong mga amo. So may mga ganyang amo dito. So, palaging pagngiti, ayan, sa ating attitude. Merong mga amo dito guys na talagang gustong-gusto nila. Pinakangiti ka lang palagi. Ayaw nilang nakikita na kabusamot ng ating muka. Ayaw nilang nakikita na tayo ay patirik-tirik ang mata or namumuti ang mga mata kapag sinusunod natin sila. So yan ay ayaw na ayaw ng mga amo dito. Mga amo dito na ayaw nila na sumasagot ka or nangangatuwiran ka sa kanila. So ayan, kaya kung meron tayong pride, medyo isang tabi muna natin ang ating mga pride pagdating natin dito. Dahil dito guys, talagang merong mga amo na medyo strikto, kaya kailangan natin ng maayos na pakikisama sa kanila. Ayusin natin yung ating pag-uugali, pakikisama lalo na sa kanilang mga anak. So kaya kung gusto mo magustuhan ka ng iyong mga amo, unahin natin pakisamahan ang kanilang mga anak. At doon makikita nila na talagang maayos tayo makisama sa kanila para pagkatiwalaan tayo nila sa lahat ng bagay. Dahil mas maayos kapag tayo ay gusto talaga ng ating mga amo. Mas masarap magtrabaho kapag tayo napagkakatiwalaan ng ating mga amo. So ayan, pangatlong dahilan kung bakit kayo aayawan ng inyong mga amo. Yung pagiging palaayos mo or masyado kang mahilig mag-ayos. At kung isa ka sa mga nagbabalak mag-abroad ka lang dito sa Middle East, kung ikaw mahilig kang mag-lipstick, mahilig kang mag-lip tint, or mahilig kang mag-blush on, mag-eyeshadow, ganyan, okay lang siguro yung pulbo, hindi siya masyadong halata, pero yung mga paglalagay natin ng mga kulirete, guys, sa pagmumuka, tayo naman katulong dito at tayo nagtatrabaho sa loob lang ng bahay, hindi natin kailangan maglagay ng mga ganyan. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo aayawan, lalo ng ating among babae. Ayaw na ayaw nila yan sa mga ganyan. So hindi ko naman nila lahat dahil meron ding mga among babae na okay lang, yung iba, binibigyan ka pa nga nila ng mga makeup, mga pampaganda. Swerte kapag kaganyan yung amo mo. Talagang ayaw halos lahat ng mga amo dito, yung mga katulong nila, mahilig magpaganda. Kumbaga, ayaw nila na nasasapawan sa sila. Ayaw nila na pala-makeup ka, maglalagay ka ng mga kolorete sa mukha, kahit nasa loob ka lang ng bahay. Dahil may mga ganyang amo dito talaga guys. Kaya para makaiwas tayo sa mga
gulo-gulo or para makaiwas na rin tayo, para hindi magalit yung ating amo. Ayan, iwasan na lang natin yung makaugalian natin na ganyan. Kung talagang tayo ay mahilig, pwede naman tayo maglagay kung tayo ay nasa loob lang ng kwarto natin. So ayan, magagamit natin yan sa loob lang ng kwarto kung gusto natin mag-picture-picture. So ayan, iwasan na lang natin para hindi tayo mapahamak. At isa pa guys, last, merong mga amo dito guys na kahit sobrang ayos mo magtrabaho, kahit gawin mo na lahat ng mga trabaho, kahit gawin mo na lahat ng best mo, kapag once na pagselosan ka ng amo mo, isasauli at isasauli ka nila or paaalisin ka nila sa kanilang bahay. Isasauli ka nila nang walang dahilan sa iyong agency. So syempre, hindi sasabihin or hindi aaminin ng ating mga amo na sila ay nagsiselos sa'yo, na pinagseselosan ka nila. Pero, bibigyan ko kayo ng mga paraan para maiwasan ninyo yan. Iwasan nyo makipag-usap sa kanilang asawa. Iwasan nyo na medyo paladikit sa kanilang asawa. So ayan, dahil yan ang pinaka isang dahilan kanila ng pagsiselos nila. Diyan pa lang tayo sa Pilipinas, talagang sinasabi naman na sa atin, lalo na sa mga first timer, na huwag tayo makipag-usap sa mga lalaki, lalo na sa ating among lalaki. So ayan, palagi lang tayo kay madam. So halos lahat ng mga babae talaga dito guys, mga selosa sila. Sobrang napakaselosa nila, kahit walang dahilan, pagseselosan kanila. Lalo na kung mayroon kang itsura, mayroon kang muka, or minsan natatalbugan mo na si madam, dahil sila medyo may pagkaburara-burara sila yan, mayroon silang medyo katamaran, minsan mag-ayos. Para makaiwas na tayo guys sa pagsiselos na yan. Kung ano lang yung suot natin or basta suklay lang tayo, huwag na tayong medyo mag-ayos-ayos, huwag na tayong masyadong maraming mga anik-anik, makwintas-kwintas, hikaw-hikaw, or mahilig tayong mga chichiburechi sa ating katawan, mag-ayos masyado, palaayos, para hindi na tayo mapagsilosan ng ating amo. Iwasan na natin yung mga ganyang bagay guys. Dahil meron talagang ganito, meron talagang mga ganyan. Mga amo na wala namang dahilan, isasauli ka sa iyong agency. So mahirap niyan, lalo na kapag tayo naglipat. Siyempre, pag tayo na ulit sa ating agency, ililipat tayo ng panibagong employer. Paano kung worst pa yung mapuntahan natin na susunod na amos? And then, kapag nagpalipat tayo ng amo, isa sa pinaka masama dyan, parang lagi tayo nagsisimula sa bago. Lagi tayo nagsisimula sa simula. Hanggang sa hindi na natin natatapos yung ating 2 taong kontrata, tumagal na tayo ng tumagal sa papalipat ng ating amo. So, yan yung mahirap guys. Kaya, yung ibang mga dahilan na yan, para hindi tayo ayawan ng ating mga amo, iwasan na lang natin. Huwag na lang natin gawin yung mga ayaw nila. Gawin natin ng maayos yung ating mga trabaho, or sundin natin sila ng maayos, yung pakikisama natin sa kanila, ayusin natin. Yung mga attitude natin, ayusin natin. Kahit tayo ay medyo pagod na, kahit nag-uutos pa rin sila, sundin na lang natin sila ng maayos. Dahil ang pinunta natin dito ay trabaho guys. Ayan. Sa mga hindi sanay, kaya lalo na sa mga baguhan o first timer, lalo na sa mga nagbabalak pa lang, kung wala kang tiyaga sa trabaho, kung wala kang pakikisama, at kung mahina ka, wala kang lakas ng loob, pag-isipan mo muna ng maraming beses bago ka magpunta dito sa ibang bansa. Dahil pagdating mo dito, ang ibang kakampi kundi ang ating sarili. Wala tayong ibang makakaramay kundi ang ating sarili. Walang ibang magtatanggol sa atin kundi yung ating sarili. Totoo yan guys. Ayan, yung mga gusto kong i-share sa inyo, syempre sinishare ko sa inyo yung aking mga experience, para meron din kayong mga kaalaman. So ayan guys, kung meron pa kayong mga suggestion, mga katanungan, comment nyo na lang dyan sa baba or sagutin natin sa pamamagitan ng paggawa ng video. So ayan muna yung aking video na may share sa inyo for today. Maraming salamat palagi sa inyong panonood.